Marriage bans. Patrick Oliver S. Lim, son of Ricardo Lim and Nena Genoveva, will marry Alexia Mariel G. Tan, daughter of Anson and Elizabeth Tan, on September 19, 2020, in Santuario de San Jose Parish, Mandaluyong City. Melchor Victor F. David, son of Teresito David and Maria Lourdes Ferriols, will marry Rebecca Joyce Castro, daughter of Alfredo Escueta Jr. and Reni Josephine Castro, on October 10, 2020, in Mary the Queen Parish, San Juan City. Jesse M. Abia, son of Peregrino Abia, and Flor de Lisa Manahan, will marry Sharon Ison, daughter of Wilfredo Ison and Nilda Calongo, on September 3, 2020, in Our Lady of the Abandoned Parish, Marikina City. Raymond Bito, son of Romito and Lorenza Berano, will marry Maria Rowena G. Gamba, daughter of Richard Gamba and Delia Gallerosa, on September 5, 2020, in St. John Paul II Parish, Quezon City. Isama po natin sa ating mga panalangin, Misa Pasasalamat ni June and Lolit Franco and family, Ronald and Evelyn Del Rosario and family. Para sa pansariling kahilingan ni Carolina Bonagan, Angela Fonte, Ami Trono, John Del Bonifacio. Para sa kagalingan nila Tess Caban, Dr. Jonas Del Rosario, Bonifacio Del Rosario, Carmen Del Rosario, Father Marty Marcelo, Beethoven Bonagan, Sunny Ordonez and family. At para sa mga kaluluwa nila Father Joel, Jennifer, Jimmy, Arsenia, Cesar, Firmo, Arsenio, Santiago, at lahat ng kaluluwang sa purgatorio na nangangailangan ng ating mga panalangin. Muli, magandang umaga mga kapatid. Simulan na natin ang pagdiriwang ng banal na Eucharistia sa pamumuno ng ating Kura Paroko, Father Joseph Buslon. Tayo ay sabay-sabay na umawit at magbigay ng ating mga tugon sa kabuuan ng ating pagdiriwang. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Atin ang simulan ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikiisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Dahil sa habag, pinagaling ni Jesus ang mga karamdaman ng mga sumunod sa Kanya. Nagpasya siyang huwag nang pauwiin ang mga tao at magsalo na lamang kung nasaan man sila. Ipinakikita ni Jesus hindi lamang ang kahabagan ng Diyos, kundi ang kanyang dakilang pag-ibig na kailanmay di magwawalay sa atin. Idalangin natin sa misang ito na maging mukha rin tayo ng habag at pag-ibig ng Diyos sa isa't isa. Mga kapatid, gamitin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat sa pagdiriwang ng banal ng paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa
kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, pinasasalamatan ka namin, sa iyong dakilang angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, gapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan, upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Ang kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang gumagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadaman niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na'y lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga muli sa inyong lahat, mga kapatid. Na umaga po, Father. Maganda ang ating mga pagbasa ngayon. Mga pagbasa na hahamon sa atin upang nang sa gayon maipakita natin kung ano ba ang tinutukoy ni Jesus na himala na nangyari sa ebanghelyo natin. Himala ng pagpapadami ng tinapay at ng isda upang mapakain ang napakaraming tao. Ngunit magandang pagnilay-nilayan din natin yung sinasabi sa ating unang pagbasa. Yung mensahe na kung saan pinakikita sa atin ng Diyos ano ba ang halaga ng kabusugan na makukuha natin sa Kanya at ang saysay naman o yung walang saysay na nakukuha natin sa mga material na bagay. Kaya nga sinasabi nito sa ating unang pagbasa, ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo ngunit walang bayad. Ngunit dinugtong doon, bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Kaya kung minsan nakakalungkot, kapag tayo binigyan ng pagkakataon o binigyan ng tulong para magamit yung mga bagay na iyon sa tamang paraan, ngunit kung minsan ang nakakadismaya kapag yung tulong na ipinaabot sa atin ay nagagamit sa maling paraan. Tulad ng ayuda na pinapaabot ng gobyerno, gayon din ng simbahan, pero kung minsan nakakalungkot kapag makakarinig ka ng balita na yung ayuda ay ginamit lamang sa pagsusugal, sa pagbili ng alak, o sa pagbili ng droga. Kung minsan nakakadismaya. Gusto mong tumulong pero mayroong ganun pa rin mga pangyayari na minsan yung tulong, imbis na magamit ng tama o ng wasto, ay nagagamit sa maling paraan. Kaya nga, pinapaalala sa atin sa unang pagbasa, bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga?
Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Ngayon, dinudugtong dito sa ating ebanghelyo ngayon yung kahalagahan ng kung papaanong tayo ay inaanyayahan ni Jesus na maging daan, maging instrumento upang nang sa gayon maibsan yung kagutuman na nararamdaman ng karamihan. Lahat tayo nangangailangan, lahat tayo nagugutom, lahat tayo nagsisikap para makaahon sa krisis na ito. Pero hindi naman sana maging daan din iyon na para ang isipin na lang natin yung ating mga sarili. Sana isipin din natin na mas maraming higit na nangangailangan, mas maraming higit na nagugutom, at mas maraming higit na nangangailangan ng ating tulong. Noong nakaraang Huwebes, ay nagkaroon ng MOA signing ang Diocese of Novaliches, katuwang ang QC-LGU, para sa tinatawag naming program na food security, para masustain yung pangangailangan pagdating sa pagkain ng mga mahihirap nating kababayan, lalo tigit sa mga parokya, sa mga komunidad na nasasakop ng ating diocese. At ako bilang Social Action Director ng ating diocese ay nagplano katuwang ang ibang mga pari na hindi na lamang hapag-asa pagdating sa feeding program ang aming i-implement. Pag sinabi po kasing hapag-asa, ang pinapakain lamang doon ay yung mga batang kulang sa timbang, na matagal ng programa ng simbahan ng ating diocese. Pero ngayon, sabi ko, higit na mas kailangan ng karamihan yung hapag o yung makakain sa kanilang hapag. Kaya isinama na rin namin yung mga senior citizens, mga PWDs. Kaya sabi ko sa kanila, hindi na lamang iisang bata ang pakakainin natin, kundi yung pamilya. Kaya nag-create kami ng feeding program na sasakop sa buong pamilya, yung tinatawag naming hapagmilya. Tapos merong hapag-asa para sa mga bata. Ngayon, yung concern hindi na lamang hanggang doon, pati sa mga bilanggo, sa mga preso, na hindi nadadalaw ng kanilang mga kamag-anak, kaya hindi rin sila nadadalhan ng pagkain at sila'y nagugutom. Kaya nag-create din kami ng feeding program para sa kanila na tinatawag naman naming hapag-preso. So kung makikita ninyo, kung iisipin natin, akala natin kung konti lang ang nagugutom, pero mas malawakan ang pagkagutom ngayon. Kaya ngayon yung isa sa mga create ng ating diocese para nang sa gayon matulungan pagdating sa livelihood program yung mga tao, mabigyan ng trabaho, at gayon din naman mapakain ng tuloy-tuloy yung mga mahihirap. Hapagmilya, hapag-asa, at hapag-preso. Yung himala nangyari kasi maraming nagbigay. Maraming naglaan ng kung ano yung meron sila kahit kakaunti lamang yung meron sila. At yun yung sinasabi sa atin ni Jesus, na sa tuwing tayo'y nagsisimba, na sa tuwing tayo'y nagdiriwang ng banal na misa, yung paghahati-hati ng tinapay, yung pag-aalay niya ng kanyang buhay sa banal na misa, yun yung nagiging hamon sa atin sa araw-araw, ang maging mapagbigay. Maganda yung sinasabi sa isang quotation, sabi doon, less for self, more for others, enough for all. At kung matututunan natin iyon, marahil araw-araw magkakaroon ng himala. Araw-araw marami tayong matutulungan. Kaya yun din yung paanyaya sa atin. Kaya tandaan ninyo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, nang sabihin nila, pauwiin na po ninyo itong mga taong ito at wala tayong maipapakain sa kanila. Ang sabi ni Jesus sa kanila, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain.
At yun din po yung hamon sa atin. Sana ang banal na misa ay maging hamon sa atin upang nang sa gayon araw-araw makagawa tayo ng himala. Himala na hindi kailangan ng kakaibang bagay. Himala na kung saan tayo ay handang magbigay upang mas higit tayong maraming matulungan na ating kapwa. Amen. Magsitayo tayong lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. kung paanong kinahabagan ng Diyos ang mga may sakit at binusog ang mga nagugutom, magtiwala rin tayong kalulugdan niya ang ating mga panalangin. Kaya't ang ating itutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Para sa ating Santo Papa na si Francisco, mga obispo, pari, diakono, reliyoso at reliyosa, magampanan nawa nila ang kanilang tungkulin ayon sa diwa ng pag-ibig at pagpapakumbaba. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Para sa mga naglilingkod sa ating bayan, maging tapat nawa sila sa kanilang hangaring kumilos para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Para sa ekumenismo at dialogo sa pagitan ng mga reliyon, maakay nawa ang lahat sa liwanag ng katotohanan sa pamamagitan ng wastong turo at halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Para sa mga dukha at walang boses sa lipunan, maging bukas nawa ang lahat na tulungan sila ayon sa kanilang mga pangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Para sa mga may sakit, kahabagan nawa sila ng Diyos sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Para sa mga namayapa nating kapatid, makasapit nawa sila sa buhay na walang hanggan, kapiling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama naming mapagpala, dinggin mo ang mga pagsusumamo ng iyong sambayanan. Panatilihin mo kami sa iyong habag at pag-ibig upang makapamuhay kami ayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pag-alay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun ito tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag na bigay mong kaligtasan.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, hati-hatihan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang marami naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa.
Peace be with you. Kordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan upang makibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong paintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Ang baling ng aking diwa ay sa'yo. Huwag nawa pababayaang masipayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isa, awit, pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isa, awit, pag-ibig.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw, upang kaming hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo habang iginagawad ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan at kaligayahan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong mga pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, naialay na natin ang misa, humayo kayo taglayin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming ina at reyna, sa babaeng lahat, ikaw ay pinagpala, likhang bukod tanging napupuno ng grasya, dakilang biyaya ng Diyos Ama. Ina ng Diyos, kami bigyang pansin. Kay Jesus, dalhin naming dalangin. Gabayan sa tuwing aming paglalakbay, landas tungo sa langit, sana ay mabaybay. Nuestra Señora de la Paz y buen viaje, naway matugunan, hatid mong mensahe, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao. Ganap ay matatangon. Nuestra Señora de la Paz y buen viaje, naway matugnan, hatid mong mensahe, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao. Kapayapang ganap ay matatangon. Nuestra Señora de la Paz y buen viaje, ipanalangin mo kami. Ngayon at ipahayag kanyang pagkalingat habag, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan.
Ngayon at ipahayag kanyang pagkaling at habag, isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian.